Hello everyone. Welcome po sa video ko na to sa mga manunood. Bale, gusto ko lang pong i-topic yung about po sa word na pikot. Kung totoo ba siya o hindi. Para sa akin, totoo siya. Kasi, depende po sa sitwasyon. Kasi, may mga pagkakataon na talagang nangyayari yung pikot kapag naiipit ng isang tao, lalo na ang isang lalaki, sa isang sitwasyon na sabihin natin siguro kahit mahal na yung babae, may mga pagkakataon na kailangan talaga niyang sundin, lalo na kung yung may kagustuhan yung mga magulang niya. Kasi hindi naman po natin pwedeng i-judge yung isang tao, lalo na yung lalaki na involved dun sa pikot. Kasi, paano nga naman kung may sitwasyon na talagang kailangan niyang sundin, kahit pa sabihin natin na mahal niya yung ibang babae na hindi yun yung ipinakakasal sa kanya. So, katulad ng halimbawa, emergency. Yung magulang niya may karamdaman na yun yung kahilingan. Hindi naman, syempre, bilang nagmamahal na anak, kailangan niyang sundin kahit masama yung loob niya. So, yun, talagang nangyayari yung sabi nating pikot. Kasi, nasabing pikot kasi naipit siya sa isang sitwasyon na push siya na ikasal sa isang babae na although hindi naman talaga yun ang mahal niya. Pero kailangan yun ang pakasalan niya dahil nga yun ang kahilingan ng mga mahal niyang magulang. Kasi nga, depende nga sa sitwasyon. Pero meron din naman ang mga pagkakataon na hindi siya nangyayari. Kasi may chance yung lalaki na manindigan. Kasi kung halimbawa, hindi ganun kabigat yung sitwasyon. Yung hindi na, lalo na kung hindi yung magulang niya ang involved, kaya niya na umiwas. Kahit pa sabihin natin na may isang babae na talagang pursigido na pilitin yung lalaki na pakasalan siya. Meron pang pagkakataon na nabuntis yung girl, tapos akala niya, siguro, parang gano'n na rin, akala niya na magkakatuluyan na sila ng lalaki kasi nga nabuntis siya. Pero ang masakit, ang masaklap, hindi talaga, kasi siguro, hindi natin alam, may mga yun nga, kahinaan, na naipit lang yung lalaki, dahil yun nga, nadala ng kahinaan bilang tao, kahinaan bilang isang lalaki, na nadala siya, kaya nangyari, nabuntis niya yung babae. Pero, hindi talaga niya mahal. Kaya nung mga times na pinilit na sila na magpakasal, dahil nabuntis na nga niya si girl, pero talagang hindi niya ginawa. Kahit anong pilit, kahit sinong pumilit, hindi talaga niya ginawa, dahil nanindigan talaga siya na hindi talaga yung babaeng yun yung mahal niya. So, yun ang pagkakaiba. Kasi may mga pagkakataon na naipit talaga sa isang sitwasyon na hindi talaga nila pwedeng tanggihan o iwasan kasi ang magulang ang mismong involved. Siyempre, bilang anak, madadala mo ba sa konsensya mo o nakakaya mo ba na tanggihan yung magulang mo, lalo na kung yung sitwasyon, bawa may karamdaman yung magulang o meron siyang critical na sitwasyon na yun ang kahilingan niya sa anak niya. Kailangan niyang pakasalan yung babae. Parang, ayun nga, na yun lang yung tanging kahilingan ng magulang sa anak. Yung anak, bilang isang mabuting anak, gagawin niya. Huwag lang sumama yung loob ng magulang niya. Kahit pa isakripisyo niya yung sarili niyang kaligayahan. Pero ang sabi naman, meron naman na kung pinapalad, kahit sa umpisa, hindi mahal ng lalaki yung babae, ayaw talaga niya. Pero nung nagsasama na sila, unti-unti na pag-aralan niya na mahalin, ma-develop siya sa babae. Kasi nga, may something special yung babae. At saka, yun nga, naging matiisin, talagang maalaga, talagang mapagmahal. Kaya sa pagdaan ng panahon, kahit na hindi siya minahal ng lalaki, sa umpisa, sa pagtatagal ng pagsasama nila,
nahulog yung loob ng lalaki kasi nga nakita niya na yung mabuting kalooban ng babae na ipinilit sa kanya. May mga ganun din naman. Pero meron din naman na sa kasamaang palad, hanggang sa pagtanda nila hindi talaga. May iba yung puso ng lalaki na iwan dun sa kung sino man yung mahal niya nung una. Yun ang masakit. Kumbaga, sa pagsasama ng mag-asawa na may, alam mo sa sarili mo, kadalasan sa babae, na alam mo kasi sa sarili mo na ipinilit mo lang yung sarili mo sa lalaki. Parang naging selfish. Yun na rin po yun. Pasintabi po sa mga medyo natatamaan. Pero yun na rin po kasi yun. If ever po, parang pagiging selfish na po kasi yun. Yung ipipilit natin yung sarili natin sa isang lalaki na wala naman pong damdamin sa atin. Kumbaga naging advantage natin kasi tayo yung gusto ng magulang. Pero alam natin na may iba na talagang gusto yung lalaki, may ibang minamahal. Pero dinedma natin kasi talagang gusto natin kaya pinush natin. Pero sa pagdating ng panahon, hindi po natin naisip na oo nga't nagtagumpay tayo na makuha siya, na sinunod niya yung magulang niya. Pero sa pagsasama, nightmare, bangungot. Kasi syempre, hindi ka niya mahal. Nakuha mo siya physically, pero ang puso't isip niya hindi sa'yo. So, mahirap din po. Malaki yung isa-sacrifice mo. Hindi ka rin sasaya. So, yun nga po. Mahirap din po talagang maging selfish. Kasi, ikaw din ang mahihirapan sa pagsasama niyo kung ipipilit mo yung sarili mo sa lalaking hindi ka naman talaga mahal. Pero yun nga po, maswerte ka na lang kung dumating sa point na matutunan ka ng mahalin. Kaya yun na lang po siguro kung sakali man na ganun ang nangyari, na alam mo sa sarili mo na ipinilit ka lang dun sa lalaki. Siguro kung kayo na yung magkasama, kasi naniniwala naman po ako na pag nangyari yun, kasi kayo talaga yung destined. Kasi kayo yung kayong dalawa yung nagkatuluyan So, ang dapat na lang po, kasi katulong ko sa mga sumpaan na hanggang kamatayan yung pagsasama. So, ang gano'n, siguro yun po, pagtrabahuhan mo, kasi ginusto mo yan. Paghandaan mo, alam mo sa sarili mo na hindi ka niya mahal, kaya expect mo na masalimuot ang pagsasama niyo. Kasi nga, hindi ka niya gusto. So, yun na lang. Ipakita mo sa kanya na deserving ka. Na maging patient ka na lang, na dahil nga mahal, siguro dahil talagang gusto mo siya, mahal na mahal mo siya. So, kailangan, anuhin mo talaga siya, o suyuin. Maging patient ka. Expect mo na talaga na pakikitaan niya na hindi maganda. Dahil hindi ka talaga niya mahal. Pero, sa kabaitan mo, sa kabutihan mo sa kanya, sa pagmamahal mo, makita niya na wagas talaga yung pagmamahal mo. Sa pagdaan ng panahon, mai-inlove din siya. Yun ang paniniwala ko kasi may mga na-witness din naman po akong ganun. So, yun nga po. Mahirap po kasi yung kung kailang nandyan na kayo, magkasama na kayo, tsaka kag-give up, mahirap po. Lalo na kung may mga anak, masasacrifice sa mga bata. So, dapat sa umpisa pa lang, iniisip na po yung mga ganun. Hindi yung kung kailan nasa kalagitnaan ng laban, may mga anak na, tsaka gi-give up. Kawawa po yung mga bata na masasacrifice. Kung baga nandyan na yan, ginusto mo, i-push mo na. Diba? Till death do us part. Diba? Sa hirap at ginawa. So, hindi natin makikita kung talagang pagmamahal nga yung involved. Diba po? So, yun. Para sa akin, totoo po siya sa mga tao na naipit sa sitwasyon. Kumbaga, depende po talaga yan sa sitwasyon. So, yun po. Salamat po sa panonood. Thank you so much.